At kaugnay niyan, makakapayan po natin ang isang veteran sports anchor na si Mr. Seb Sarmienta. Sir, magandang umaga po. Hi, Aubrey. Good morning. Good morning, sir. So, ano po bang assessment ninyo sa nangyaring laro kahapon ng Gilas Pilipinas? Well, malaki masyado yung Iran, ano? I think isa sa mga element in the future is the issue of size, ano? Yung laki ng ating kalaban sa lalo na yung Middle Eastern countries at even sa sinabi mo ng World Basketball Championships na nagagawin sa Spain, puro malalaki at mabibilis yung mga kalaban, ano? Isang issue na kailangan i-deal with ng ating coaching staff yan in the days ahead. Yes, Sir Seb, may possibility po ba na nanalo ang Pilipinas kung nakapaglaro si Marcus Dautit at saka hindi injured itong si yung kanilang power forward ni si Pingris? Oo naman, pati si Haddadi, ano, yung most valuable player ng Iran, sabi niya, the game would have been different, magiging iba yung laro kung nakapaglaro si Dautit dahil may chance makakuha ng rebound ng Pilipinas, may at least may haharang ng konti, may matangkad na, kahit hindi siya kalaki sa katawan laban kay Haddadi, ano, ng Iran, at least makakasabay at si Pingris, ilang araw na rin nabugbog si Pingris at binigay niya yung lahat niyang maibibigay lalo na nung game against Korea. It would have been different pero in the long run, maganda ang sistema ng Iran at isang napakahirap na team na talunin in the long run. Yes, Sir Seb. Ito pong laban nila sa Iran, ito po ipangitain kung ano yung mga magiging makakaharap nila sa may World Championship, FIBA World Championship. Ano po ba ang mga dapat na adjustment na gawin ng coaching staff ng Gilas Pilipinas? Well, i-address yung issue ng size. Ano? Ang pag-participate natin sa FIBA World is very, very important, very symbolic, and very important para sa development ng sport ng basketball sa Pilipinas. Kasi gaya ng sabi mo sa report mo, 1978 pa tayo huling nakasali sa World Championship. And the irony there, excuse me, is that we were the hosts dito sa Manila. No? Kaya tayo pumasok na as team number 8. So, we didn't win any of our games because talaga napakalakas ng competition. I think what we want to see is how do we rate against the other teams in the world, which will be very difficult. Depende rin sa groupings yan. Mga kalaban natin ang best from Europe, the Americas, the possibility, mga kalaban natin ang United States. Nandiyan, mga kalaban natin ang malalakas at malalaking team. So, ang isang issue na kailangan addressin natin is size. Kasi speed will not necessarily be ang factor, lalo na malalaki at mabibilis din ang mga kalaban natin. Pero ang impact nito everything Asia, no? Ang sinasabi natin sa Asia also, na balik na ang Pilipinas, hindi na kami pwedeng sagasaan ninyo. Kami ay balik na kasi for the longest time in the 60s and 70s, even in the 50s, tayo ay power dito sa Asia. Even sa world, noong 1954, tayo third place sa world basketball. So we're telling the rest of Asia, ingat na kayo sa amin, bumalik na kami, hindi na kami pwede sagasahan ulit. Even Korea is now worried about us. Kasi finally, naisahan na rin natin ang Korea. Sir Seb, isang katanungan po, no? Kung sakasakali po na next year, ito na nga po, nakasali na tayo sa World Championship, ano po yung preparation na dapat gawin ng Gilas Pilipinas? Kailangan pa po ba ng mas maraming international exposure o yung practice o exhibition games sa ibang bansa? Importante. Total naman, very supportive si Mr. Manny Pangilinan at ang kanyang grupo. Continued development ng ating basketball team at nakita natin dahil sa exposure ng team pagpunta sa Europe, pagpunta sa New Zealand. Importante talaga makalaban mo ibang bayan. Playing dito sa Asia, tayo lang magtatalunan, and that's not that easy. So have to play other countries bigger and form a system of play that matches the size of the other countries. We want to be a continued power in Asia and somebody to be recognized also sa world. Iba na ang laro ng basketball, may size is sasabihin ng araw, dadaan nila ng Pilipinas sa speed. We're beginning to realize na hindi lang speed ang kailangan. Yes, sir. Gaya ng mga Koreano. Yes, sir. Bilang panghuli po, ano po yung nakikita ninyo magiging laban ng
ng o performance ng Pilipinas sakaling itong next year na FIBA World Championship. Ano po ang nakikita ninyong magiging laban nila sa ibang bansa? Well, this is going to be very difficult. I don't think we'll go very deep into the tournament. I think we know Spain, Germany, mga teams from the Americas. We will be there for the exposure, the experience, and it's a signal to the rest of the world more than anything else that we're back. It's not just forgotten basketball country. We're back in business as a basketball power in Asia and probably the world as well. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na naibahagi niyo sa amin. Thank you. Good morning. Good morning.